Sa tuwing naaalala ko pa rin yung nangyari, nalulungkot pa rin ako. Tama na, Nay. At least, mapapalapit tayo sa kanya. Biglaan mo na, Rosel. Buti nga ngayon, mabibigyan mo na ng marangal na burol ang anak mo, hindi ba? Kuya, nakuha niyo na po ba yung labi ng anak ko? Mrs. Dison, unfortunately, wala po kaming nahanap. Po, ano po ang ibig niyong sabihin? Wala hong sign or anything na makapagsasabing may nakalibing po dito sa puntod na ito. Ibig niyo sabihin kahit buto, wala? Eh, hindi naman nawawala ang buto kahit na matagal ng nakalibing ang tao? Tama po. Dapat po may buto dito. Wala hong buto. Ibig sabihin, wala hong nakalibing po dito. Pero sir, dito po talaga nakalibing yung anak ko. Yun ang sabi sa akin ni Gomar. Patawarin mo kami, Rosel. Kung ngayon lang namin nasabi yung totoo. Ayoko na nga sanang balikan yung nangyari. Pero nagtanong ka. Kinulit mo ako. Ayaw naman namin makulong ni Malu. Kaya nagdesisyon kami na ipagtapat na sa iyo ang totoo. Para na rin sa katahimikan ng lahat. Pinatanayan pa yun sa akin ni Malu. Na totoo lahat yung sinabi sa akin ni Gomar. Nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Lalo na dun sa pagkamatay ng anak mo na hindi ko sinabi sa'yo. Nagawa ko lang yon dahil ayaw na kitang masaktan sa pagkamatay ng anak mo. Sir, sigurado po ako, dito po talaga nakalibing yung anak ko. Pasensya na po. Wala po talagang nakalibing dito. Hindi kaya niloko ka lang ni Gomar at ni Malu? Baka hindi naman talaga dito nakalibing ang anak mo.